Wala akong inahas, wala akong nilandi, wala akong inagaw. Malinaw? Kung ano man yung naging problema ni Blythe at ni Seth noon, sa kanila yon. Labas ako doon. At kung ano mang problema nila ngayon, labas ako doon. Huwag nyo na akong idamay. Wala akong inahas, wala akong nilandi, wala akong inagaw. Malinaw? Screen record nyo, pwede nyo balikan, playback nyo, kasi wala talaga akong inagaw. At kung ano ang nakikita nyo sa amin ni Seth on cam, ginagawa lang namin ang trabaho namin. At saka kasi, yung pagpunta niya sa bahay, yun ay para humingi ng tawad. Kasi alam nila ni Blythe, actually wala akong kasalanan. Pumunta sila dun sa bahay para humingi ng sorry. But, si Blythe ay hindi sumama. She was invited, pero hindi siya sumama. Kaya, nagulat ako kasi, bakit ako yung masama? Bakit ako na nga yung nadamay? Ako pa yung naging masama sa kwento. And then, the next thing I know is, ako na yung pinagpipiestahan sa social media. Alam niya, nahihingi ng sorry si Seth. And yet, ganun yung ginawa niya. Wala kayong narinig sa akin at all. Nanahimik ako, not because tama lahat ng sinasabi niyo sa akin, nila. Nanahimik ako kasi akala ko mas magiging maayos kung tatahimik ako at kung wala kayong maririnig sa akin. Ayokong dumagdag pa. Ayokong tumagdag pa sa gulong nangyayari nun. Pero kasi na-realize ko na the more nananahimik ako, parang mas lalo lang lumalala. Mas lalo lang lumalala yung nangyayari. And I think it's time na rin naman kasi for me to speak up. And I know na ang dami nagsasabi dyan sa inyo na tuwag ako, gusto ko lang matawag na unbothered queen. No. Hindi ako nanahimik because gusto ko matawag ng ganun. Nanahimik ako kasi ayokong tumagdag sa gulo pa na nangyayari noon. Hanggang ngayon, tagal ko nanahimik. Alam niyo yan, hindi ako mapagpatol. At hindi naman ako talaga patol. Because lahat ng sinasabi niyo ay hindi totoo. Ngayon, I am speaking up for myself and for my family. Kasi ang tagal namin nanahimik, lalo ako. I respected Blythe. And of course, nirespeto ko ang love team nila noon. Wala akong inagaw. So, yun yung mga gusto kong, actually, ang dami nga eh. Ang dami ko pang gustong sabihin. Pero, ito ang gusto kong linawin lang sa inyo talaga. Wala akong inagaw. And stop the hate. Kung ano man yung naging problema ni Blythe at ni Seth noon, sa kanila yon. Labas ako doon. At kung ano mang problema nila ngayon, labas ako doon. Huwag nyo na akong idamay. Huwag nyo nang i-drag yung name ko because labas ako sa problema na meron sila ngayon at yung problema nila noon. Hindi ako ang tao para magsalita sa kung ano nangyayari sa kanila. Labas ako sa lahat ng problema niya. Sa problema nila. Kaya sana, after this live, stop asking me questions na about this. And I am aware sa lahat ng comments niyo, mapa TikTok, Instagram, sa lahat. Ang dami niyong tinatawag sa akin, ang dami kong pangalan, ahas, ganito, ganyan, may pa 2.0 pa kayo. Okay lang, kaya ko yun. Pero, wag na wag niyong idadamay mga kapatid ko. Not my family.
magpapasko na, guys. And of course, yes, paulit-ulit na, tama. Tama na ang pagpapaulit-ulit ng mga walang katotohanang kwento. At saka, guys, please, again ha, hindi po ako nag-live para mag-encourage to hate someone or kung sino man. No. Gusto ko tong iklaro para tapos na, iwanan na natin to dito. I want to move forward. Hindi niya ako sinugod sa dressing room, but tinawagan niya ako and she was mad, she was aggressive. And then hanggang sa yun, parang the next few days biglang ang gulo na. Magsasalita na. Manood kayo, 16,800, 17,000. Manood kayo, ha? Calm down. I know. Hindi, hoy. Okay. Ayusin mo, ha? Ako, sinabi ko lang Yeah, I know. kung ano yung totoo, kinlaro ko lang. I mean, for sure, nakita mo na, napanood mo naman kanina. Ako lang dapat ni-set. Pero, ayos. Yeah. And yeah, Okay, I promise. nanonood si Mama. Ito Mga ate ko. unang-una. Kay tita. Hello, sa family Francine. Unang-una, walang inagaw si Chin. Walang nang agaw. Okay? Ako, alam to ni tita, ako ang nagsabi kay tita, ako ang nagsumbong kay tita kung ano ang nangyari. Hindi si Chin, ako, sa akin narinig ni tita una ang nangyari. Kasi pauwi ako noon, nakasalubong ko si tita Nagalit pa ako sa kanya. Ng building, sa tapat ng building, at ako ang mismo ang nagsabi kay tita. At sa sobrang bait po ni Chin, ang sinabi pa ni Chin sa akin, bakit mo ko inunahan kay mama? Yun po ang totoo. Kasi si Chin po, ayaw niya na magkagulo. Eh ako, hindi ko rin naman sinabi kay Chin, nasasabihin ko kay tita, sa mami niya. Pero sinabi ko kasi yun ang tamang gawin. Matagal na tong issue na to, ang kukulit ng lahi nyo. Ako, nananahimik si Francine at ang pamilya niya, dinadamay nyo pa. Bakit ba kayo gigil na gigil sa kanila? Okay? Walang inagaw si Chin. Pumunta ako ng bahay ni Chin the next day para personal na humingi ng dispensa sa kung anong nangyari. At kung merong dapat sisihin dito, siguro ako. Because? Okay? Ako po. Kasi kung hindi po ako pumunta sa dressing room na yon at walang picture lang, mga gigigil ako sa inyo. Story lang, nag-trigger na ang lahat ng mga kung anong dapat. Hindi, pero kasi matrigger. Squad naman tayo that time. Lahat tayo friends. That's why tinawag tayong squad, right? Pero kasi makikitid yung utak ng iba eh. Makikitid kasi yung utak ng iba eh. So, yun. Lilinawin ko lang ha. Guys, ito mukha ko, ayan. Set pedilin po. Walang inagaw si Francine. Okay? At hindi na ako magsasalita pa ng marami dahil lang. So, nang po namin klaruhin, lalong-lalo ako. At Ito lang huwag namin yung dinadama yung family ko, lalo ang mga bata. Yep. Wag niyo po idamay mga kapatid ni Chin. Pag pinagdadamay niyo talaga, magiging